Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po kung muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba ang lokarat na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And bago nga po tayo mag-start sa gabing ito, nais ko po muna na tanungin kayo kung kayo ba ay nakapag-subscribe na sa ating channel. Kung hindi pa po ay pakiclick muna ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Lalo na kung isa po kayo sa araw-araw po ay naghahanap ng mga ayuda tungkol kina Kim and Paolo. Gustong malaman ang kanilang mga ganap and event kung saan at kailan sapagkat sagot na po natin yan. So unahin nga po natin pag-usapan ang mga komento, opinion, sentimiento ng mga taga-subaybay natin hinggil sa mga previous updates sa Kim Pao. Yung mga nagdaan pong balita at ganap. So, mula po kay Ma'am Bulhati Tinedero, unang komento natin for tonight, sabi niya, wala naman si Paolo doon. Ilusyon lang yon. Gumagawa lang ng usapan ng ibang fans. Maging makatotohanan na lang. Naging maayos naman ang pagkikita ng dalawa. Hindi ako maka-Kimerald or hindi ako maka-Gerald. Pinapakita lang niya ang pagka-gentleman. So, wala naman talaga si Paolo po doon sa awarding na yun. Di ba, mag-isa nga po si Kim. At kahulihan po si Kim Chiu. Siya po ang, star of the night. Anyway, ayun nga, wala talaga si Paolo doon. Wala naman po nagsabing nandoon si Paolo Mambualhati. Pero, palagay ng ilan, sinundo niya si Kim. Pumunta siya doon para sunduin si Kimi. Yun naman pipalagay lang ng mga fans dahil nga maaga pong umalis si Kim Chiu. Umalis din daw po kasi agad si Kimi. Pero doon sa awarding, doon mismo sa Christmas ball, wala talaga si Paolo doon. Wala talaga kayong makikita ni Anino ni Paolo Avellino doon. About naman doon sa nagpaka-gentleman lang, itong si Gerald, wala namang issue yung pagbeso, yung pagre-relapse talaga ang meron at pagdedemand na ilang maka-Kimerald. Okay? Paulit-ulit na lang po natin sinasabi yan. Sana matapos na ito, ano? So, sabi naman dito ni Ma'am Mila Carillo, Ma'am Gandara, tama ka dyan, ma'am. Yung isang fan solid senior na sa Showtime, nanonood kami. Yung fan senior na yan, maka-Kim Pao. Tutuwa kami sa Kim Pao habang ini-interview ni Vice. Yung lakas ng loob sumagot na patama kay Gerald na Pabaero, mas gusto niya si Pao. At si Kim, magpartner, kaya tawanan kami, mga senior. Kaya ikaw, G, ha? Tigilan mo na si Kim, nakamove on na yan. Huwag mo nang guluhin. Masaya na ang Kim Pao. Kami mga fans, solid senior, laging tapat kami at tiwala sa aming idol. Panatag na kami at masaya na kaming mga fans and solid senior, Kim Pao. Ang Kim Pao ang nagbibigay saya sa aming buhay habang nagsasalang kami nang sinaing, nanonood kami sa FB ni Ma'am Gandara. Thank you, Lord. Gabayan mo po ang Kim Pao. Nandito lang kami sa paligid, nakasubaybay sa Kim Pao. Samantala, sabi naman dito sa komento ni Marieta Tumenes, Madam Marieta, shout out sa iyo. Sabi niya, naku naman mga bashers, huwag niyo sabihin na umasa lang si Pao. Kasi noon pa man ay sikat na rin si Pao. Hindi nga lang hindi lang maepal si Pao. Kusang sarili niya ang nagpasikat. Pero maraming nagkakagusto noon pa man kay Pao. Kaya lang talagang may itinatangi kasi si Paolo noon pa man. Si Kim. Kaya ayaw niyang nagpasikat dahil hinihintay nga niya si Kim. Kaya na mabigyan ng pagkakataon si Pao, makita nyo
dire-diretso ang pagsikat nila ni Kim. Hanggang ngayon, sikat na sikat sila. Sa dami nilang nabibigyan ng kasiyahan, hindi malalaos ang Kim Pao dahil marami silang natutulungan at sumusuporta ng mga fans ng Kim Pao. Sapat na sa amin, sapat na sila sa amin. Kahit paulit-ulit na panay sila ang magkapareho. Hindi kami magsasawang panoorin ang lahat ng kanilang pelikula. God bless, good luck, ingat kayo lagi, Kim Pao. So, ayan, narinig nyo. Kahit pa magnereklamo daw po kayo, nakimpaw na naman. Sila na naman may project. Hindi daw po mananawa ang mga fans. Hindi mananawang panoorin kung sila ulit at sila ulit ang mayroong proyekto, mapapelikula or teleserye. Samantala, ito po pala yung rehearsal ganap ni Kim Chiu for magpasikat sa Showtime. So, ito po yun. Grabe walang kapaguran si Kimi, no? After nga po ng kanyang ASAP prod, diretso rehearsal po siya kahapon para naman sa Showtime. Ayan, walang kapaguran si Kimi. Ano po, ang dami niyang ginagawa talaga. Nakapagtataka na nga rin kung bakit talagang doble kayod itong si Kim Chiu na para bang meron na pong binubuhay na kambal. Or sadyang open lang talaga si Kimi na sa buhay showbiz na hindi talaga araw-araw ay Pasko or darating at darating talaga yung paglubog. Kaya't hanggat ito yung kanyang panahon, ito yung rurok ng kanyang kasikatan, talagang sinusulit nilulupos-lupos nitong si Kim Chiu. Kasi hindi naman talaga panghabang buhay ang showbiz. So kung sakali man na mag-laydow, at least masasabi niya sarili niya na nasulit niya talaga yung panahon ng kanyang kasikatan at wala siyang pagsisisihan. Mukhang na-miss rin talaga po si Kimi ng kanyang Showtime fam at ASAP fam. Kaya naman nung matapos po yung taping ng The Alibi ay talagang sunod-sunod yung kanyang kaganapan. Anyway, speaking of The Alibi, so sabi dito, random thought lang. Ano kaya eksena nila sa Canada? Aabot ba sila doon because of their search for the truth? Or doon lang sila magmamahalan? Alam nyo, nung Vancouver, Canada, pinag-usapan na yan kasi bakit nandoon din ang team The Alibi? May pictures kasi na naglabas na para bang mayroong shoot doon or meron dong tinaping sa Canada. Tapos yung aurahan pa, parang proposal, parang kasalan, and all. Basta ganun. So, bakit nga daw kaya? Ano nga kaya ang ginawang eksena doon sa Canada? So, naku-curious tuloy yung mga fans. At eto diba, tinan niyo yung vibes dito. Parang proposal po, diba? Parang may proposal na naganap po sa Kim Pao. And, ikakasal nga ba talaga ang Kim Pao sa The Alibi? Ayan, ang katanungan ng lahat. Pero based po sa behind the scene or BTS, mukhang may kasalan nga pong magaganap sa The Alibi. And for sure, Kim Pao po yun. Kakasal. Baka dito proposal. Tapos, ikinasal naman sa Pinas. So, maybe, proposal talaga yung ginawang eksena dito. Kaya mabilisan lang din sa Canada. So, yun nga ba kaya ang pinunta nila sa Canada? Well, abangan na nga lang po natin. Pero, ayun nga. Speaking of The Alibi, for the search of truth, nako. Talaga namang ang daming mission failed. I mean, hula failed pala. Hula failed ng mga viewers. Kasi meron na pong, aminin nyo, meron na kayong napipisil kung sino talaga yung mastermind, sino talaga ang killer.
Pero ending every episode ay magbabago na naman yung iyong theory kung sino. So abangan po natin yan guys. Pero pwede din nga na umabot na sila ng Canada to search the truth. Grabe naman nga. Ang ano talaga suspense nitong The Alibi. Napakaganda na project ng Kim Pao. Mas maganda pa nga daw sa Linlang. So kayo guys, anong inyong masisay patungkol dito? Anyway, hanggang dito lang muna ang aking update po ha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod pa natin chikas. Maraming pong salamat.